Ang lamig ng aircon sa loob ng pribadong opisina ng bangko sa Makati ay tila nanunuot hanggang sa mabuto ni Carlos, ngunit ang pawis sa kanyang noo ay patuloy sa pagtulo. Nakaupo siya sa isang malambot na silyang gawa sa balat, katabi ang kanyang asawang si Elena. Kanina lamang, bago sila pumasok sa kwartong ito, ang makamay nila ay magkahawak, mahigpit at puno ng umaapaw na pag-asa. 10 taon. 10 taon nilang binuno ang araw-araw na pagising ng madaling araw, ang pagsisiksikan sa MRT, ang pagtitiis sa mga murang ulam sa karinderya at ang pagtatrabaho na overtime kahit hapong-hapon na ang kanilang mga katawan. Lahat ng iyon ay para sa araw na ito. Ang araw na maaprubahan ang kanilang housing loan para sa isang maliit na bahay sa San Jose del Monte, Bulacan. Isang bahay kung saan nila planong bumuong pamilya, kung saan makakaroon ng sariling kwarto ang matagal na nilang pinapangarap na magiging anak. Ngunit ang ngiti sa labi ni Elena ay unti-unting napawi ng mapansin niya ang pagbabago sa ekspresyon ng bank manager na nasa kanilang harapan. Si Ginoong Di Machulangan, isang lalaking may manipis na salamin at nakasuot ng plansadong kurbata, ay tahimik na nakatitig sa screen ng kanyang computer. Ang mabilis na pag-type nito sa keyboard kanina ay napalitan ng nakakabinging katahimikan. Tumihim ang manager, tinanggal ang kanyang salamin at tiningnan si Carlos ng may halong pagtataka, awa at pagdududa. Pinihit ni Ginong Di Machulangan ang monitor upang iharap kina Carlos at Elena. Ang liwanag ng screen ay tila nakakapasong apoy na sumunok sa mga mata ni Carlos. Hindi niya maintindihan ang kanyang nakikita. Sa ilalim ng kanyang pangalan, Carlos Tolentino Macharaig, ay may nakapaskil na 5 magkakaibang account. Hindi ito ma-savings account, ito ay ma-loan. Malalaking pautang mula sa iba't ibang institusyon ng pananalapi. 400,000 sa isang bangko, 500,000 sa isang lending company, 2 milyon sa isa pa. Ang kabuuan ay umabot ng halos 5 milyong piso. Ang kanyang credit score, ang numerong pinag-ingatan niya ng higit sa 1 dekada, ay wasak na wasak. Siya ay nakalista bilang isang delinquent payer, isang taong may patong-patong na kaso ng hindi pagbabayad. Narinig ni Carlos ang paglanghap ng hangin ni Elena, isang mahinang hikbi na pinigilan sa kanyang lalamunan. Binitiwan ni Elena ang kamay ni Carlos, tila nagdilim ang paningin ng lalaki. Ang tunog ng sasakyan sa labas ng gusali, ang pag-ikot ng ventilador ng computer, ang sarili niyang pahinga, lahat ay tila na halo-halo sa isang malakas na ugong sa loob ng kanyang tainga. Wala siyang inuutang, wala siyang pinipirmahang anumang dokumento para sa ganoong kalaking halaga. Ang pinakamalaking utang na naalala niya ay nung bumili siya na hulugang motorsiklo 5 taon na ang nakararaan at matagal na niya iyong nabayaran hanggang sa huling sentimo. Paanong nangyari ito? Tinitigan niya ang petsa ng ngaloan. Nagsimula ito 8 taon na ang nakalipas at ang pinakahuli ay 3 taon lang ang nakararaan. 8 taon ng panlilinlang na walang sinuman ang nagabiso sa kanya. Nang maglakad sila ni Elena palabas ng bangko, tila sila makaluluwang ligaw. Walang nagsasalita. Hindi na nila pinag-usapan ang bahay sa Bulacan. Ang pangarap na iyon ay tila isang basong basak na imposibleng buuin pa. Habang nakaupo sila sa lubong na bus pauwi sa inuupahan nilang masikip na apartment sa Sampaloc, sumandal si Elena sa bintana, tahimik na lumuluha. Ang luha ay nag-iwan ng marka sa maalikabok na salamin. Tinitigan ni Carlos ang kanyang sariling makamay na punong kalyo mula sa pagbubuhat ng makahon. Noong nagtatrabaho pa siya sa bodega, makamay na nakpasa ng libo-libong resibo nang mapromote siya bilang ahente. Ginawa niya ang lahat ng tama, nabuhay siya ng marangal. Sa gitna ng kanyang pagtulala, isang malamig na kaisipan ang unti-unting gumapang sa kanyang isipan. Sino ang may kakayahang kumuha ng lahat ng kanyang personal na detalye?
Sino ang may alam ng kanyang social security number, ng kopya ng kanyang birth certificate, ng eksaktong baybay ng pangalan ng kanyang inanong dalaga pa ito? Walang ibang nakakahawak ng mga dokumentong iyon kundi ang kanyang pamilya. At sa pamilyang iyon, may isang tao na sanay sa mga papeles, isang taong ang trabaho ay magikot sa mabangko at hukuman. Ang kanyang sariling kadugo, ang kanyang kuya, si Jose. Bumalik sa alaala ni Carlos ang isang mainit na tanghali noong buwan ng Mayo, taong 1926. Siya ay 18 taong gulang nun. Ang kanilang maliit na bahay sa gilid na estero ay napuno ng hiyawan, iyakan at tawanan. Hawak ng kanilang amang si Arturo ang isang nilamukot na pahayagan. Ang nga kamay nitong nanginginig habang paulit-ulit na binabasa ang pahina kung saan nakasulat ang nga pumasa sa bar examinations. Si Jose, ang panganay, ang tanging pag-asa ng pamilya Macharaeg, ay hindi lamang pumasa. Siya ang numero 1. Siya ang susek o top-notcher ng buong Pilipinas. Naalala pa ni Carlos ang amoy ngang alak at litsong baboy nung gabing iyon, ang mga kapitbahay na bumabati, ang mukha ng kanilang inang si Carmen na tila nakakita ng himala mula sa langit. Para maabot ni Jose ang pedestal na iyon, ang buong pamilya ay nagalay ng kanilang dugo at pawis. Ibinenta ni Arturo ang natatanging lupa ng kanilang lolo sa probinsya para may pambayad sa tuition ni Jose sa isang tanyak na universidad sa Maynila. Pumasadan gip si Arturo 16 na oras sa isang araf hanggang sa bumigay ang kanyang gulugot. Si Carmen ay naglaban ng madamit ng ibang tao hanggang sa makasugat-sugat ang mga daliri nito. At si Carlos na nuy nangangarap maging isang inhinyero, ay tahimik na itinupi ang kanyang application form para sa kolehiyo. Nakita niya ang listahan ng mga librong kailangan ni Jose para sa huling taon nito sa abogasya. Alam niyang hindi kakayanin ng kanyang nga magulang na pag-aralin silang dalawa. Kaya isang gabi, habang nag-aaral si Jose sa ilalim ng maliwanag na lampara, tahimik na nagbalot si Carlos ng kanyang nga damit at naghanap ng trabaho. Inialay niya ang kanyang kinabukasan upang maging pataba sa lumalagong punong pangarap ng kanyang kuya. Wala siyang naramdamang inggit, kailanman. Si Jose ang naging araw ng kanilang tahanan at masaya si Carlos na manatili sa anino nito. Nang maging matagumpay na abogado si Jose, nagbago ang buhay ng kanilang mga magulang. Inilipat sila ni Jose sa isang mas mayos na bahay. Ibinili ng mga bagong gamit. Tuwing Pasko o Kaarawan, dumarating si Jose sa kayong pinakabagong modelong sasakyan, nakasuot ng mamahaling barong at nagaabot ng makakapal na sobrang may lamang pera. Si Jose ang huwarang anak, ang bayani. Samantalang si Carlos, na nanatiling isang simpleng ahente na inuwi ang barya-baryang komisyon sa kanyang asawa, ay naging isang palamuti na lamang. Sa mga family reunion, ang bunsong kapatid na palaging tinatapik sa balikat, binibigyan ng lumang damit at pinagsasabihang, "Magsumikap ka pa, Carlos, para guminhawa rin ang buhay mo." Ngunit ang bayaning iyon na sinasamba ang kanilang mga magulang ay, ang parehong lalaki ngayon ay sumira sa buong pagkatao ni Carlos. Hindi makatulog si Carlos ng gabing iyon. Kinabukasan, kahit umuulan ng malakas, hindi siya pumasok sa trabaho. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kailangan niyang marinig mismo mula sa mga labi ng kanyang kuya ang dahilan kung bakit nito nagawa ang ganitong karumal-dumal na kataksilan. Ngunit bago niya harapin si Jose sa naglalakihang gusali sa Ortigas, dumaan muna siya sa bahay ng kanilang ama. Matagal nang pumanaw ang kanilang ina, kaya't mag-isang nakatira si Arturo doon, inaalagaan ng isang kasambahay na binabayaran ni Jose. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya na pamilyar na amoy ng liniment at matapang na kape. Naabutan niya si Arturo na nakaupo sa kanyang tumba-tumba, nakatitik sa palabas sa telebisyon na wala namang tunok. Matanda na ang kanyang ama, kulubot ang balat
at madalas ay hinihingal kahit nakaupo lamang. Lumapit si Carlos, humalik sa kamay ng matanda at tahimik na umupo sa kabilang silya. Hindi alam ni Carlos kung paano magsisimula. Nanginginig ang kanyang labi. Ngunit nang ilabas niya ang kopyang credit report na ipinrint niya mula sa bangko, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Inilapak niya ang papel sa maliit na mesa sa harapan ng kanyang ama. Tiningnan ito ni Arturo. Walang gulat sa mga mata ng matanda, walang pagtataka, walang tanong kung ano ang manumerong nakasulat doon. Ang tanging ginawa ni Arturo ay umiwas ng tingin. Mariing ipinikit ang mga mata at humugot ng isang napakalalim at nangingini na hininga. Parang may malamig na punyal na ibinaon sa dibdib ni Carlos at dahan-dahang inikot. Ang katahimikan ng kanyang ama ay mas nakakabingi pa sa anumang sigaw. Alam mo, nabasak ang boses ni Carlos, hindi isang tanong kundi isang masaklap na pahayag. Alam mo ang ginagawa ni Kuya. Hindi sumagot si Arturo. Tanging ang pangingining ng kanyang nga balikat ang naging tugon. Paano pa? Tumayo si Carlos, ang galit at pagkabigo ay sumasabog sa kanyang dibdib. Paano mo nagawang manahimik habang ninanakaw ng sarili kong kapatid ang buhay ko? 10 taon kong pinag-ipunan ang bahay namin ni Elena. 10 taon akong nagpakakuba, tapos malalaman ko na sa mismong pangalan ko ibinaon ni Kuya ang magautang niya. At alam mo, kinunsinti mo. Tumingala si Arturo, ang mga mata nito ay punong luha ngunit may halong pagtatanggol. Kapatid mo siya, Carlos, nagipit lang ang kuya mo. Nalugi ang manegosyo niya. Kung hindi niya gagawin iyon, makukulong siya, masisira ang pangalan niya. Ang lisensya niya bilang abogado. Intindihin mo na lang, anak. Babayaran din niya iyon. Nangako siya sa akin. Gumuho ang buong pagkatao ni Carlos. Sa paningin ng kanyang ama, ang lisensya at reputasyon ni Jose ay mas mahalaga kaysa sa buhay, pangarap at dangal ni Carlos. Para sa kanyang ama, ayos lang na magdusa ang bunso, basta't huwag lamang mabahiran ng putik ang pangalan ng panganay na nakahon sa kanila sa hirap. Ang lason ng paboritismo ay tuluyan nang pumatay sa kaluluwa ng kanilang pamilya. Walang imik na tumalikot si Carlos at lumakat palabas ng bahay. Hindi pinansin ang pagtawag ng kanyang ama. Paglabas niya sa kalsada, bumuhos ang malakas na ulan, hinuhugasan ang kanyang mukha na basang-basa ng luha. Wala na siyang pamilya, wala na siyang kuya, wala na siyang ama. Ang tanging natitira sa kanya ay si Elena at ang napakabigat na katotohanan na kailangan niyang kalabanin ang demonyong nakukubli sa kaswatan ng batas. Ngunit habang naglalakad siya sa gitna ng ulan, naalala niya ang isang napakaliit ngunit nakakagimbal na detalye sa mga papel na nakita niya sa bangko. Upang maaprubahan ang ganun kalaking halaga na may pekeng pirma, kailangan ng isang chomaker, isang taong magpapatunay ng kanyang pagkakakilanlan sa harap ng notaryo publiko. Kung ginawa ni Jose ang lahat ng ito ng mag-isa, madali itong mapapatunayan bilang panloloko. Ngunit paano kung hindi nakisa si Jose? Nang balikan niya sa kanyang isip ang malabong kopya ng dokumentong ipinakita ng bank manager. Isang pangalan ang nakasulat sa ibaba bilang guarantor. Tumigil si Carlos sa paglalakad. Nanlalamig ang buong katawan habang binabalikan sa alaala ang pirmang taong nagbigayng pahintulot upang itali ang kanyang lig sa milyon-milyong pisong utang. Paano niya kalalabanin ang kapatid niya sa korte kung ang taong pumirma at tumestigo upang ipahamak siya ay mismong ang taong inaasahan niyang magtatanggol sa kanya? Hindi na naghintay pang kinabukasan si Carlos. Nang araw ding iyon, sa kabilangang pagod at basang-basang damit mula sa ulan, bumalik siya sa bangko. Ginamit niya ang lahat ng nalalabing tapang upang humarap muli kay Ginong Di Makulangan at piliting humingi ng mas malinaw na kopyang dokumento. Nang iabot sa kanya ang papel, nanginginig ang kamay na tinanggap niya ito. Ibinaba niya ang kanyang paningin sa pinakaibabangang pahina.
Sa bahaging inilaan para sa guarantor o ang taong sumang-ayon na managot sakaling hindi mabayaran ang utang, naroon ang pirma. Isang pamilyar na kumpas ng ballpen. Ang maletrang madalas niyang makita sa malumang report card niya noong elementarya, sa maresibong ang kuryente at sa masulat na natatanggap nila mula sa probinsya, Arturo Macharaig. Ang kanyang sariling ama, parang pinutol ang mabinti ni Carlos. Napaupo siya sa malamig na semento sa labas ng bangko. Ang haligi ng kanilang tahanan, ang lalaking nagturo sa kanya kung paano maging isang marangal na tao. Ang amang umakay sa kanya nung natututo pa lamang siyang maglakad. Ito rin ang lalaking nakusa at kusang loob na nagtali ng matibay na lubid sa kanyang lig. Wala siyang sinayang na oras. Dumiretso siya muli sa bahay ng matanda. Pagbukas niya ng pinto, naabutan niya si Arturo na nakaupo pa rin sa tumba-tumba. Hawak ang isang baso ng maligamgam na tubig. Nang makitang matanda ang talim sa mga matang kanyang bunsong anak, nabitawan nito ang baso. Basag ang salamin sa sahig at umagos ang tubig na parang mga luhang matagal ng pinipigilan. Inilapak ni Carlos ang dokumento sa ibabaw nga basak na salamin. Ipaliwanag mo sa akin to pa, nanginginig ang boses niya, hindi dahil sa galit kundi dahil sa napakatinding sakit. Pirma mo to, di ba? Kasabwat ka ni Kuya. Kasabwat ka sa pagwasak sa buhay ko. Umiyak si Arturo. Isang hagulgol na nakmula sa kaibuturan ng kanyang pagiging ama. Pilit niyang inabot ang kamay ni Carlos ngunit umatras ang anak. Patawarin mo ako, Carlos, garalgal na makaawa ng matanda. Pumunta rito ang Kuya Jose mo. Umiyak na kaluhod. Sabi niya may utang siya sa mga taong mapanganib. Kapag hindi siya nakabayad, papatayin siya. Wala na siyang may sanglang ari-arian, wala na siyang malapitan. Kinuha niya ang mga ID mo na naiwan dito sa bahay. Pinilit niya akong pumirma bilang guarantor. Sabi niya, 3 buwan lang daw at mababayaran din niya. Hindi ko alam na abot ng milyon. Hindi ko alam na hindi niya binayaran at hindi mo man lang sinabi sa akin. Sumigaw si Carlos. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Hinayaan mo akong mangarap. Hinayaan mo kaming magpakakubang ang asawa ko para sa isang bahay na kailanman ay hindi na magiging amin dahil sa inyo. Dahil mas mahal mo siya, dahil siya ang abogado, at ako, tagabuhat lang ng kahon. Huwag mong sabihin, yan anak, humihikbing sagot ni Arturo, nakahawak sa kanyang sumasakit na dibdib. Mahal ko kayong dalawa, pero malakas ka Carlos, sanay ka sa hirap. Si Jose, hindi niya kaya. Masisira ang pangalan niya. Mawawala ang lisensya niya. Maawa ka na sa kuya mo, huwag mo siyang idedemanda. Ako na lang ang sisihin mo. Tinitigan ni Carlos ang kanyang ama. Sa masandaling iyon, namatay ang anumang pagmamahal at respeto na natitira sa kanyang puso para sa matanda. Ang kanyang pagiging mabuting tao ay ginamit bilang sandatalaban sa kanya. Ang kanyang kakayahang magtiis ay ginawang dahilan upang siya ang isakripisyo. Tinalikuran ni Carlos ang kanyang ama at tuluyang umalis, hindi lumingon kahit panarinig niya ang malakas na pagubo at pagdaing nito. Lumipas ang 2 linggo na tila isang mahabang bangungot. Nagsimula nang dumating ang nga notices mula sa mga collection agencies. Ang kanilang telepono ay walang patid sa pagtunok. May mga araw na natatakot si Elena na lumabas ng apartment dahil may mga kahina-hinalang lalaking nagmamasid sa kanilang kanto. Ibinenta ni Elena ang kanyang wedding ring upang may pambayad sa paunang interes, isang sakripisyo na labis na dumurok sa pagkalalaki ni Carlos. Unti-unti silang nilalamon ng dilim at sa gitna ng matinding kaguluhang ito, dumating ang isang balitang tuluyang nakpabago sa takbo ng lahat. Inatake sa puso si Arturo. Ayon sa mga kapitbahay,
Natakpuan ang matanda na nakabulakta sa sahig ng sala. Hawak ng mahigpit sa kanyang dibdib ang isang lumang litrato. Nilang dalawang magkapatid noong nga bata pa sila, idineklara siyang dead on arrival sa ospital. Sa burol ng kanilang ama, mas nasaksihan ni Carlos ang pinakasukdulang kaplastikan ni Jose. Dumating ang kanyang kuya sakay ng isang itim na Land Cruiser, nakasuot ng mamahaling itim na suit at napapaligiran ng mga kilalang tao sa lipunan, mga kapwa abogado, mga politiko at mga negosyante. Si Jose ang nagbayad ng lahat, ang pinakamahal na kabaong, ang pinakamagarbong bulaklak, ang walang katapusang pagkain para sama nakikiramay. Sa paningin ng buong angkan, si Jose ang ulirang anak na nagdadalamhati. Habang nakatayo sa isang madilim na sulok ng punerarya, pinagmamasdan ni Carlos kung paano yakapin at aluin ng makamag-anak si Jose. Naririnig niya ang mabulungan. Napakabuti talagang anak ni Jose, swerte ni Arturo. Binigyan siyang marangyang libing, sayang nga lang at yung bunso hanggang ngayon walang narating. Tiniis ni Carlos ang lahat ng iyon. Tiniis niya ang hindi pagpansin sa kanya ng sariling kapatid. Hindi siya umiyak kahit isang patak. Namatay ang kanyang ama noong araw na ipagkanulo siya nito, hindi nung tumigil ang tibok ng puso nito. Kinabukasan matapos ang libing, nakutos si Jose. Ayaw nitong tumuntong muli sa lumang bahay sa Sampaloc dahil masyado raw itong nagpapaalala sa kalungkutan. Inutusan niya si Carlos at Elena na linisin ang kwartong ng matanda at itapon ang mga walang kwentang gamit. Para kay Jose, basura na lamang ang naalaala run. Ngunit para kay Carlos, pagkakataon ito upang maganap ng sagot. Mainit at maalikabok sa loob ng kwarto ni Arturo. Tahimik na nagayos si Elena ng mga lumang damit habang binubuklat ni Carlos ang mga lumang notebook at dokumento sa loob ng aparador na gawa sa Narra. Paglipas ng ilang oras ng paghahanap na tila walang patutunguhan, napansin ni Elena na ang pinakailalim na drawer ng aparador ay tila hindi pantay. May maliit na puwang sa pagitan, kahoy at ng pinakasahig nito. Kumuha ng flathead na distilyador si Carlos at dahan-dahang inangat ang nakadikit na tabla. Bumungat sa kanila ang isang tagong espasyo. Sa loob nito ay isang lumang, sobrang brown na nababalot ng alikabok at amoy ng naphthalene balls. Kinakabahan, binuksan ni Carlos ang sobre. Inilabas niya ang nga nilalaman nito, isang lumang passbook, mga resibo ng gamot at isang nakatuping dokumento na may mansang kape. Iniladlat niya ito. Isa itong photocopy ng kabuwang loan guarantor agreement at ang special power of attorney na ginamit ni Jose sa bangko. Ito ang mismong papel na matagal na nilang hinahanap, ang pruweba na kayang sirain ang mga panlilinlang ni Jose. Ngunit habang tinititigan ng maigini Carlos ang dokumento, nanlaki ang kanyang nga mata. Sa tabi ngang pinakang pirma niya at sa ilalim ngang pirma ngang kanyang ama, may isang maliit na talang nakasulat gamit ang asul na tinta. Sulat kamay ito ngang kanyang amang si Arturo. Nakasulat doon, "Patawarin mo ako, Carlos. Hindi ito para sa negosyo. Ang perang ito ay ibinayad sa sindikato ni Donato at bahagi nito ay inilagay ni Jose sa isang lihim na account na nakapangalan sayo. Kung may mangyari sa akin, hanapin niyo ang account number na ito." Napatakip ng bibig si Elena sa nabasa. Hindi lamang utang ang inilagay ni Jose sa pangalan ni Carlos. Ginamit ni Jose ang pagkataon ng kanyang bunso upang magtago ng maruming pera mula sa isang mapanganib na sindikato ng sugal. Kung malalaman ito nga mga autoridad o nga mga sindikato, hindi lamang kulungan ang babagsakan ni Carlos. Kamatayan ang kapalit. Bago pa man makapagsalita si Carlos, nakarinig sila ng isang mataginting na tunok mula sa labas ng kwarto. Ang peklik ng seradura ng pintong lumang bahay. May pumasok. Mabagal, mabibigat na yabag ang umalingaw-ngaw sa sahig na kahoy. Palapit ng palapit sa kwarto kung nasaan sila. Biglang bumukas ang pinto. Nakatayo sa hamba ng pintuan si Jose.
Wala ang mamahaling suit nito, nakasuot lamang ito ngang itim na jacket, ngunit ang malamig, mapanuri at walang awang tingin nito ay nakatutok ng diretso sa papel na hawak ni Carlos. Dahan-dahang isinara ni Jose ang pinto sa kanyang likuran, inilabas ang isang metal na bagay mula sa bulsa ng kanyang jacket at ikinasa ito. Ano ang nahanap niyo sa mga basura ni Papa Carlos? Malamig na tanong ni Jose. Tila naging yelo ang dugong nananalitay sa mga ugat ni Carlos nang marinig niya ang pakasan ng baril. Ang malamig at matalim na tunog ng metal ay umaling-aungaw sa loop ng masikip at maalikabok na kwarto ng kanilang yumaong ama. Nakatayo si Jose sa pintuan. Ang anino nito ay humahaba sa sahig na gawa sa kahoy, nilalamon ang liwanag na nagmumula sa maliit na bintana. Ang baril, isang itim na kalibre 45, ay nakatutok ng diretso sa dibdib ni Carlos. Walang kurap ang mga mata ni Jose, wala ang pamilyar na ngiting ang isang matagumpay na abogado. Ang kaharap nila ngayon ay isang estranghero, isang taong nilamon na ng kasakiman at takot. Dahan-dahang umatras si Elena, nanginginig ang buong katawan at mahigpit na humawak sa braso ni Carlos. Ibinulsa ni Carlos ang photocopy ng dokumento at ang liham ng kanyang ama sa kanyang likuran. Pilit na pinoprotektahan ang kanyang asawa gamit ang sariling katawan. Babarilin mo ako, kuya. Basak ang boses ni Carlos, hindi dahil sa takot, kundi sa napakatinding kirot ng pagkakanulo. Dito mismo sa kwarto ni Papa, dito sa bahay kung saan tayo lumaki. Kung saan ka pinag-aral at iginapang nina mama at papa hanggang sa maging abogado ka. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Jose. Hakbang-hakbang itong lumapit hanggang sa maamoy na ni Carlos ang mamahaling pabango nito na humahalo sa amoy ng lumang aparador. Huwag mo akong daanin sa drama, Carlos. Ang bahay na ito ay matagal ng patay, kasabay ng nga pangarap ninyong walang mararating. Ibigay mo sa akin ang hawak mo. Ngayon din, para saan, Jose? Para sunugin mo ang ebidensya ng kawalang hiyaan mo. Sigaw ni Carlos, hindi na alintana ang nakatutok na baril. Nabasa ko na ang sulat ni Papa. Alam ko na ang tungkol sa sindikato ni Donato. Alam ko na ang tungkol sa account na ipinangalan mo sa akin. Ginamit mo ako para itago ang maruming pera ng mga kriminal. Saglit na natigilan si Jose. Isang kumpas ng pagkagulat ang dumaan sa kanyang nga mata, ngunit mabilis din itong napalitan ng put. Inilapit pa ni Jose ang dulo ng baril, halos dumikit na ito sa noo ni Carlos. Kung alam mo na pala, mas lalo mong dapat ibigay sa akin iyan. Hindi mo kilala ang mga binabangga natin, Carlos. Ang sindikato ni Donato ay hindi masimpleng nagpapautang. Pumapatay silang buong pamilya. Kinuha nila ang lahat sa akin, ang mga ari-arian ko, ang mga sasakyan ko. Kung hindi ko itinago ang perang iyon sa pangalan mo, matagal na akong tuwat na nakalutang sa Pasig River. Kaya ako ang isinugal mo, umiyak na isinumbat ni Carlos. Kaya kami ni Elena ang isinakripisyo mo dahil tingin mo wala kaming kwenta na mas mahalaga ang buhay mo kaysa sa amin dahil wala silang pakialam sa iyo. Bulyaw ni Jose, ang ugat sa kanyang lig ay litaw na litaw. Wala kang pangalan, Carlos. Isa ka lang ahente. Kung makukulong ka para sa utang, walang papansin. Pero kung ako ang babaksak, babaksak ang buong pamilyang ito. Ngayon, ibigay mo na ang sobrang iyan bago ko pasabugin ang bungo mo at palabasing nanlaban ka sa magnanakaw na pumasok sa bahay ni Papa. Nanginginig ang makamay ni Elena. Alam niyang walang sinasanto si Jose. Sa isang iglap ng pagkakataon, habang nakatutok ang atensyon ni Jose kay Carlos, dahan-dahang idinulas ni Elena ang lumang passbook sa ilalim ng isang makapal na kumot na nakapatong sa kama. Walang nakapansin sa mabilis na paggalaw ng kanyang nga daliri. Nang maramdaman ni Elena na ligtas na ang passbook, kinuha niya ang brown envelope mula sa likod ni Carlos at umiyak na inabot ito kay Jose. Hinablot ni Jose ang sobre. Binuklat niya ito gamit ang isang kamay habang ang isa ay nakatutok pa rin ang baril.
Nang makita niya ang photocopy at ang sulat ni Arturo, isang malademonyong ngiti ang sumilay sa kanyang nga labi. Kumuha siya ng isang silver na lighter mula sa kanyang bulsa, sinindihan ito at itinapat sa dulo ng dokumento. Pinanut ni na Carlos at Elena kung paano lamunin ng apoy ang huling ebidensya ng kanilang ama, ang nagisang patunay ng inosensya ni Carlos. Nahulog ang mga abo sa sahig, kasabay ng tuluyang pagkawasak ng kanilang pag-asa. Makinig kayo sa akin ng mabuti, malamig na banta ni Jose, ibinaba ang baril ngunit hindi ito itinatago. Bukas ng umaga, pupunta ang mapulis sa apartment ninyo. May ihahaying warrant of arrest laban sa iyo, Carlos, para sa kasong estafa. Aaminin mo ang lahat. Akuin mo ang lahat ng utang. Kapag nakulong ka, poprotektahan ko si Elena. Bibigyan ko siyang buwan ng allowance at sisiguraduhin kong hindi kayo gagalawin ng sindikato ni Donato, pero subukan mong lumaban. Subukan mong magsalita sa mga pulis tungkol sa akin, hindi batas ang hahatol sa inyo. Si Donato mismo ang magpapadala ng matao para katayin kayong mag-asawa. Tinalikuran sila ni Jose at naglakad palabas ng kwarto. Narinig nila ang malakas na pagbagsak ng pinto sa labas at ang pagharurot ng sasakyan nito. Bumaksak si Carlos sa sahig na punong ngabo, humahagulgol. Ang pakiramdam niya ay tila pinatay siya ng paulit-ulit ng sarili niyang dugo. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluluksa, naramdaman niya ang malamig na kamay ni Elena sa kanyang balikat. Nang tumingala siya, nakita niya ang luhaan ngunit palaban ng mga mata ng kanyang asawa. Ibinuka ni Elena ang kanyang palad. Nakapatong doon ang lumang passbook. Hindi niya nakuha ang lahat. Carlos, bulong ni Elena, nanginginig ang boses. Nasa atin ang account number ng sindikato. Ito ang hawakan natin. Kinuha ni Carlos ang passbook. Nakapanggalan ito sa isang dummy corporation, ngunit ang pangunahing signatory ay ang pangalan niya. Dito itinago ni Jose ang milyon-milyong pisong kinuha mula sa bangko at ang pera ng sindikato. Kung makukuha nila ang impormasyon sa loop nito, maari nilang patunayan na si Jose ang utak ng operasyon at gamitin itong pananggalang laban kay Donato. Kailangan nilang tumakas. Hindi sila maring umuwi sa kanilang apartment sa Sampaloc dahil tiyak na naroon na ang mga pulis na bayad ni Jose. Gamit ang counting pera sa kanilang mga pitaka, sumong sila sa malakas na buhos ng ulan. Naglakad sila sa mga madidilim na eskinita, iniwasan ang mga pangunahing kalsada. Basang-basa, giniginaw, at patuloy na lumilingon sa kanilang likuran, narating nila ang isang tagong motel sa bandang Avenida, Maynila. Nagbayad sila para sa isang gabi, pumasok sa maliit at amoy sigarilyong kwarto at isinara ang 3 kandado ng pinto. Kinabukasan, alam ni Carlos na hindi sila pwedeng pumunta sa kahit anong bangko ng walang plano. Kung naka-flag ang pangalan niya bilang wanted sa estafa, agad siyang arestuhin ng mga security pagtapak pa lang niya sa loop. Kailangan nila ng taong may access sa sistema ng bangko sa ilalim ng radar. Naalala ni Carlos si Ruben, isang matalik niyang kaibigan mula pa noong high school, na ngayon ay nagtatrabaho bilang isang IT specialist at database administrator sa main branch ng bangkong pinagkunan ng loan. Matapos ang isang mahigpit na tawag sa isang payphone, nakita sila ni Ruben sa isang madilim na computer shop sa Recto. Bakas ang takot sa mukha ni Ruben nang makita ang anyo ni Carlos, ngunit nanay ang kanilang pagkakaibigan. Palihim na ginamit ni Ruben ang kanyang laptop, kumonekta sa isang secure VPN at nilusot ang firewall ng database ng bangko gamit ang account number mula sa lumang passbook. Tahimik na naghihintay sina Carlos at Elena, halos hindi humihinga habang mabilis na nagtatype si Ruben sa keyboard. Ang malinya na kode ay tila ulan na bumabagsak sa itim na screen. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang nga detalye na account. Nanlaki ang mga mata ni Ruben. Carlos, alam mo ba kung makano ang laman nito? Garalgal na tanong ng kaibigan. Tumingin si Carlos sa screen.
Ang balanse ay hindi lang milyon. Umaabot ito ng 50 milyong piso. At lahat iyon ay legal na nakapangalan kay Carlos. Siya lamang ang may eksklusibong karapatan na mag-withdraw o maglipat ng pondo. Ito ang dahilan kung bakit hindi siya pinatay agad ni Jose. Kailangan ni Jose si Carlos ng buhay upang may labas ang pera kapag humupa na ang sitwasyon. Kailangan nating i-freeze ang account na ito o i-transfer ang pondo bilang ebidensya sa NBI, desididong sabi ni Carlos. Ngunit bago pa man may click ni Ruben ang command para harangan ang account, isang nakakagimbal na pulang mensahe ang biglang nag-flash sa buong screen ng laptop. Alert! Unauthorized access detected. Location traced. Namutla si Ruben. May tracker ang account na ito. Sinumang mag-access mula sa labas ng main system ay otomatikong matatras ng security at sinumang nag-setup nito. Bago pa man sila makapag-isip ng susunod na hagbang, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa loob ng computer shop. Bumalot ang nakakabinging katahimikan sa paligid at mula sa labas ng nakasarang roll-up door ng tindahan, narinig nila ang sunod-sunod, mabibigat na kalampag, kasunod ang tunog ng isang kadenang kinakalas at ang boses ng isang lalaking may malalim na boses. Huwag na kayong magtago, Carlos. Pinapasundo na kayo ni Boss Donato. Halos mayanig ang buong gusali sa lakas ng kalampak mula sa labas ng nakasarang roll-up door. Ang bawat pahampas ng matigas na bakal ay tila martilyong dumudurok sa natitirang pag-asa nina Carlos at Elena. Sa loob ng madilim na computer shop, ramdam na ramdam ang mabilis na paktibok ng kanilang mga puso, nakikipag-unahan sa tunon ng ulan na bumabagsak sa bubong ng yero. Ang nag-iisang liwanag ay nagmumula sa naghihingalong baterya ng laptop ni Ruben na ngayon ay namumutla at nanginginig ang buong katawan. Walang inaksayang oras ang magkaibigan. Bago pa man tuluyang masira ang kandado ng pinto, mabilis na binunot ni Ruben ang isang maliit na itim na flash drive mula sa gilid ng kanyang laptop. Isinilit niya ito sa palat ni Carlos at mahigpit na hinawakan ang kamay ng kaibigan. Gamit ang pamilyaridad sa kanyang sariling tindahan, kinapa ni Ruben ang pader sa likuran ng lumang computer monitor. May isang lihim na pintuan doon, gawa sa manipis na plywood na natatakpan ng nakasabit na sirang motherboard at cable. Pilit itong itinulak ni Ruben at bumungad sa kanila ang isang makipot at umaalingasaw na eskinita na nagdudugtong sa maimburnal ng rekto. Bumaksak ang malaking pinto na gawa sa bakal sa mismong sandaling nakalabas silang tatlo sa lihim na daanan. Narinig nila ang mabibigat na yabak ng masapatos, ang pagmumura ng matauhan ni Donato at ang pagkasa ng mamatataas na kalibreng baril. Tumakbo sila ng walang lingon-lingon. Ang ulan ay bumubuhos ng napakalakas, hinuhugasan ang kanilang nga muka at tinatakpan ang tunog ng kanilang masapatos na sumasawsaw sa maduming tubig baha. Habang tumatakbo, nadapa si Elena. Nasugatan ang kanyang tuhod sa isang basag na bote, ngunit hindi siya dumaing. Agad siyang binuhat ni Carlos. Ang kanyang nga braso ay puno ng determinasyong iligtas ang kaysa isang taong natitira sa kanyang buhay. Nang makarating sila sa sangandaan ng isang mataong palengke sa Quiapo na puno ng nakmamadaling tindero na naglilikpit ng kanilang nga paninda, biglang huminto si Ruben. Basang-basa, hingal na hingal, at punong takot ang mamata nito. Ipinaliwanag ni Ruben na hindi sila pwedeng manatiling makakasama dahil mas madali silang matutunton. Ituturo niya raw ang mga humahabol sa kabilang direksyon upang makatakas ang mag-asawa. Bago pa man makapagpasalamat si Carlos, tumakbo na si Ruben palayo, sumisigaw upang kunin ang atensyon ng mga armadong lalaki na unti-unting lumilitaw mula sa dilim. Naktago sina Carlos at Elena sa likod ng isang lumang truck ng basura. Pinanut nila habang ang tauhan ng sindikato ay mabilis na tumakbo patungo sa direksyon ni Ruben. Unti-unting nawala ang ingay, napalitan muling ng patak ng ulan at ng sarili nilang mabibigat na paghinga. Kinagabihan,
Nakahanap sila ng isang murang paupahang kwarto sa isang tagong bahaging Santa Cruz. Ang kwarto ay may amoy ng lumang sigarilyo at inamag na dingding, ngunit ito lamang ang tanging lugar kung saan hindi sila matutunton agad. Nakaupo si Elena sa gilid ng papag, ginagamot ang kanyang sugat gamit ang kaunting alkohol na nabili nila sa kanto. Samantala, si Carlos ay nakatitig sa itim na flash drive. Ito ang susi, ito ang buhay nila. Ginamit niya ang isang lumang smartphone na binigay ni Ruben kanina, ikinabit ang OTG cable at isinalpak ang flash drive. Nang bumukas ang mga file, tila bumukas din ang pintuan ng impyerno. Hindi lamang ito simpleng bank account. Isa itong napakalawak na ledger, isang listahan ng lahat ng maruming transaksyon ni Jose. Naroon ang mapangalan ng politiko, matataas na opisyal ng pulisya at mga huwes na nakatanggap ng suhol. Naroon ang detalye kung paano nilabhan ni Jose ang bilyon-bilyong pisong kita ng sindikato ni Donato mula sa illegal gambling at smuggling bago ito ipasok sa mga lehitimong negosyo at bangko. Subalit ang pinakanakakagimbal na natuklasan ni Carlos ay ang isang nakatagong folder na may pangalang Project Scapegoat. Nang buksan niya ang folder, sunod-sunod na bumaksak ang luha mula sa kanyang nga mata, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang napakatinding galit na sumunok sa natitira niyang pagkatao. Ang Project Scapegoat ay naglalaman ng nga orihinal na kontrata, mga palitan ng email at mga lihim na kasunduan sa pagitan ni Jose at ni Donato. Hindi totoong biktima si Jose na tinakot ng sindikato. Si Jose ang mismong nag-alok na nakawin ang malaking halaga mula sa bangko. Si Jose ang nagnakaw ng 50 milyong piso mula sa pondo ni Donato upang itago para sa kanyang sariling pagtakas papuntang Europa. At para hindi siya paginalaan ng sindikato at ng batas, matagal na niyang pinlano na itanim ang lahat ng ebidensya, ang lahat ng peking account, sa pangalan ng kanyang inosenteng kapatid na si Carlos. Naisip ni Jose ang lahat. Ginamit niya ang pagmamahal at pagtitiwala ng kanilang ama upang pumirma ito sa mga dokumento, sinabihang para ito sa ikabubuti ng pamilya. Ngunit may isa pang file sa loob ng folder, isang resibo mula sa isang pribadong doktor. Ito ang doktor na tumingin kay Arturo nung inatake ito sa puso. Nakasulat sa palitan ng mensahe na binayaran ni Jose ang doktor upang palitan ang gamot sa puso ng kanilang amang ng isang placebo. Pinatay ni Jose ang kanilang ama nang malaman nitong balak ng magsalita ni Arturo sa mga pulis dahil sa hindi makaya ng konsensya. Namartilyo si Carlos sa kanyang kinaupuan. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kinabukasan, ang taong iginapang nila sa kahirapan, ay hindi lamang isang magnanakaw. Isa itong mamamatay tao. Pinatay nito ang kanilang ama nang walang anumang pag-aalinlangan para lamang maprotektahan ang maruming yaman nito. Tiningnan ni Carlos si Elena. Nakitang kanyang asawa ang pagbabago sa kanyang nga mata. Wala na ang mamong si Carlos. Wala na ang kapatid na laging nakpaparaya. Ang naroon ngayon ay isang lalaking handang pumatay at mamatay para makamit ang hustisya. Kinuha ni Carlos ang burner phone at tiningnan ang contact list na nakuha niya mula sa ledger ni Jose. May isang numero doon na nakapangalan kay Donato. Bumuong isang mapanganib na plano si Carlos. Alam niyang walang pulis o ahensya ng gobyerno ang makakatulong sa kanila ngayon dahil bayat na ang maito ni Jose. Ang tanging paraan upang pabagsakin ang isang halimaw ay ang itapat ito sa isa pang halimaw. Nanjing ginigman, mabilis na nag-type si Carlos NG isang mensahe at ipinadala ito sa numero ni Donato. Nasa akin ang ledger. Nasa akin ang patunay na ninakaw ni Jose ang 50 milyon mo para tumakas pa Europa. Gusto mo ngang ebidensya, makipagkita ka sa akin ng walang pulis at walang tauhan ni Jose. Lumipas ang ilang minuto na tila isang buong siglo. Katahimikan, tanging ang malakas na patak ng ulan sa bintana ang naririnig. Hinawakan ni Elena ang malamig na kamay ni Carlos.
pilit na nagpapakatatag sa gitna ng unos na kanilang susungin. Nakahanda na silang mamatay, ngunit sisiguraduhin nilang isasama nila si Jose sa impyerno. Bago pa man tumunog ang telepono para sa inasahang reply ni Donato, biglang umila ang screen ng burner phone. Hindi ito mensahe. Isa itong video call mula sa isang unknown number. Nakatinginan sina Carlos at Elena bago dahan-dahang pinindot ang sagot. Bumungat sa screen ang mukha ni Jose. Nakangiti ito, nakaupo sa isang marangyang silya, umiinom ng kape na tila walang anumang problema sa mundo. Ngunit nang ibaling ni Jose ang kamera ng kanyang telepono, tumambat ang isang duguang lalaki na nakatali sa isang upuan, namamaga ang mukha at halos hindi na makamulat, si Ruben. Masyado kang nagmamarunong, bunso, malamig at punong pangungutiang boses ni Jose ang umalingaw-naw sa maliit na kwarto. Akala mo ba talaga hindi ko malalaman na pupunta kayo sa kaibigan mo? Matalino ka sana, Carlos, pero masyado kang emosyonal. Muling iniharap ni Jose ang kamera sa kanyang sarili. Ang ngiti nito ay napalitan ng isang mapanganib at walang kaluluwang sulyap. Ibigay mo sa akin ang flash drive. Ngayon din, may mga tauhan na ako sa labas ng gusaling pinagtataguan ninyo. O baka gusto mong idagdag ko ang buhay ng kaibigan mo sa konsensya mo. Nanlamig ang buong katawan ni Carlos nang makarinig sila ng sunod-sunod na kalampak mula sa pinto ng kanilang inuupahang kwarto sa ibaba. Kasabay nito, dahan-dahang gumapang ang dalawang maliit na pulang tuldok ng laser mula sa bintana, tumawid sa pader at direktang tumutok sa dibdib ni Elena. Dapa, Elena, isang malakas at desperadong sigaw ang kumawala sa lalamunan ni Carlos kasabay ng pagdagan niya sa kanyang asawa. Sa mismong sandaling dumikit ang kanilang mga katawan sa malamig at maalikabok na sahig na gawa sa tabla, umaling-aungaw ang nakakabinging pagkabasa ng salamin mula sa bintana. Walang malakas na putok ng baril, tanging ang matinis na pagsagitsit ng mga balang may silencer ang bumasag sa katahimikan ng kwarto. Tumama ang mga tingga sa sementadong dingding na nasa likuran nila, nag-iwan ng malalalim na butas at nagpaulan ng alikabok sa kanilang mga ulunan. Sa ibabaw ng kama, ang screen ng burner phone ay patuloy na nagliliwanag. Rinig na rinig nila ang halahak ni Jose mula sa kabilang linya. Isang tawa na puno ng kahibangan, isang demonyong nagpapakasawa sa kapangyarihang kontrolin ang buhay at kamatayan ng kanyang sariling pamilya. Masyado kang mabagal, Carlos, nanlilibak na boses ni Jose mula sa telepono. Sige, magtago kayo. Gusto kong makita kung hanggang saan ang itatagal ninyo kapag tuluyan nang pinasok ng mabata ko ang kwartong iyan. Sayang, maganda pa naman sana ang asawa mo. Siguraduhin mo lang na hawak mo ang flash drive bago sumabog ang utak mo. Mahigpit na nakayapos si Carlos kay Elena. Nanginginig ang buong katawan ng kanyang asawa, ngunit wala itong inilalabas na tunog ng pag-iyak. Nakapikit ito ng mariin, tahimik na nakdarasal. Naramdaman ni Carlos ang pamamasa ng kanyang kamay. Nang tingnan niya ito, nakita niyang nadaplisan siya sa braso nga basak na salamin. Subalit hindi na niya alintana ang kirot. Ang tanging nararamdaman niya ngayon ay isang nakakapasong put na tuluyang lumamon sa kanyang takot. Bumangon ng bahagya si Carlos, gumapang patungo sa papag kung saan nakapatong ang telepono at iniharap ang kamera sa kanyang sarili. Ang kanyang mata ay nag-apoy. Makinig ka sa akin, Jose, matigas at walang pangambang sagot ni Carlos. Ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. Kung papatayin mo kami ngayon, hinding-hindi mo na makukuha ang perang ninakaw mo at alam mo kung bakit. Dahil naipadala ko na ang kopya ng ledger mo kay Donato. Alam na niya na pinaglaruan mo siya. Alam na niya na ikaw ang naknakaw ng 50 milyon at ginamit mo lang akong pain. Papatayin mo ako, sige. Pero asahan mong bago sumikat ang araw, uunahin muna nilang balatan ng buhay ang buong pamilya mo. Isang kasinungalingan.
Hindi pa niya naipapadala ang kabuuan ng ledger dahil nawalan na ng signal ang telepono. Ngunit kailangan niyang isugal ang lahat upang matigilan si Jose. Nawala ang ngiti sa mukha ni Jose sa screen. Nanlaki ang nga mata nito at ang halakak ay napalitan ng isang mariing pagmumura. Bago pa man makasagot ang kanyang kuya, namatay ang linya. Ngunit ang panganib ay hindi pa tapos. Sa labas ng pinto ng kanilang inupahang kwarto, narinig nila ang mabibigat na yabag sa hagdanan na gawa sa kahoy. Sunod-sunod, mabilis. Magataong sanay pumatay sa hidnay na dilim. Umanda si Carlos. Kinuha niya ang isang mabigat na lampshade mula sa gilid ng kama at tumayo sa gilid ng pinto. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Elena. Nagpapalitan sila ng tingin na tila nagpapaalam sa isa't isa, handang mamatay ng lumalaban. Kumasa ang mabaril sa labas ng pinto. Hinihintay na lamang nilang masira ang seradura. Subalit, isang nakakagimbal na eksena ang naganap. Bago pa man bumukas ang pinto, umalingawnaw ang isang napakalakas at makakasunod na putok ng baril mula sa mismong pasilyo. Hindi ito galing sa mga baril na may silencer. Ito ay mga halimaw na kalibre na tila wumawasak sa buong gusali. Narinig ni na Carlos ang magahiyaw ng sakit, ang pagbagsak ng mga katawan sa sahi, at ang tunog ng mga nababasak na buto. Ang mga hitman ni Jose ay inubos sa labas mismo ng kanilang kwarto, biglang nanahimik. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na patak ng ulan at ang pagagos ng dugo mula sa ilalim ng puwang ng pinto, pumapasok sa loob ng kanilang kwarto. Dahan-dahang bumukas ang pinto, napasinghap si Elena at napatakip sa kanyang bibig. Nakatayo sa hambangang pinto ang isang naglalakihang lalaki, nakasuot ng itim na raincoat na basang-basa ng ulan at dugo. Mayroon itong malalim na paklat na tumatawid mula sa kanyang noo hanggang sa kanyang pisngi. Hawak nito sa isang kamay ang isang mahabang baril na umuusok pa, at sa kabilang kamay ay ang duguang kwelyo ng isa sa maktauhan ni Jose na ngayon ay wala ng buhay. Inihagis ng lalaki ang bangkay sa gilid na parang isang sakong ng basura. Tinitigan ng lalaking may paklat si Carlos. Ikaw ba si Carlos? Malalim at tila gumagaralgal nitong boses. Hindi makapagsalita si Carlos. Tumango lamang siya, mahigpit pa ring nakaharang sa kanyang asawa. Ako si Rocco, pakilalang lalaki, hindi ibinababa ang kanyang baril. Kanang kamay ni Boss Donato, natanggap ni Boss ang mensahe mo. Sabi mo, ninanakaw ng kuya mo ang pera ng sindikato. Papatayin ko sana kayong lahat dito, pero interesado si Boss sa patunay na sinasabi mo. Asan ang ledger? Nanginginig man. Alam ni Carlos na ito na ang pagkakataon nilang makaganti. Mabilis niyang kinuha ang laptop ni Ruben. Binuksan ang screen na nagpapakita ng lihim na accountant ng folder na Project Scapegoat at iniharap ito kay Rocco. Tinitigan ng matangkad na lalaki ang mga numero. Kahit hindi ito eksperto sa teknolohiya, malinaw niyang nakita ang pangalan ni Jose Macharaeg at ang mga patunay na inililihis nito ang pondo patungo sa isang offshore account na nakapangalan kay Carlos ngunit kinokontrol ng IP address mula sa opisina ni Jose. Umikting ang panga ni Rocco. Matagal na kaming may duda sa abogadong iyon. Masyadong malinis, masyadong madulas. Ngayon, nahuli na rin namin ang buntot ng daga. Ibinaling niya ang tingin kay Carlos. Ilikpit niyo ang magamit niyo. Sasama kayo sa akin. Kapag napatunayan ni Boss Donato na tama ang lahat ng ito, baka sakaling buhayin pa kayo. Walang ibang pagpipilian sina Carlos at Elena. Sumunod sila sa mga armadong tauhan pababang madilim na gusali. Sa pasilyo, nakita nila ang nakakakilabot na sinapit ng 6 na armadong tauhan ni Jose. Duguan ang maito, nakasalampak sa sahig. Isinakay sila sa isang malaking itim na van na walang magabintana. Ang biyahe ay tila walang katapusan, tahimik at nababalot ng tensyon. Pagkaraan ng 1 oras, huminto ang sasakyan.
Ibinaba sila sa isang inabandunang pagawaan ng barko sa Navotas. Ang amoyng kalawang, lumang langis at malansang simoyng dagat ay pumapasok sa kanilang mailong. Dinala sila sa isang madilim na opisina sa ikalawang palapag kung saan naghihintay ang isang lalaking nakaupo sa dilim, umiinom ng mamahaling alak. Si Donato. Hindi na nagsalita ng mahaba ang leader ng sindikato. Tiningnan niya lamang ang nilalaman ng flash drive gamit ang kanyang sariling laptop. Habang nagbabasa, ang mukha ni Donato ay hindi nagpapakita ng emosyon, ngunit ang higpit ng hawak niya sa baso ay sapat na upang malaman nilang kumukulo ang dugo nito. Pinatay ng kapatid mo ang sarili ninyong ama para pagtakpan ang pagnanakaw niya sa akin. Malamig na pahayag ni Donato, nakatitik sa medical records na binayaran ni Jose. Isang halimaw ang kuya mo, Carlos. Mas masahol pa sa aming kriminal. Tumayo si Donato at naglakad palapit kina Carlos. Kailangan kong makuha ang pera ko at kailangan kong iparating ang mensahe sa lahat ng tao ko na walang pwedeng manloko kay Donato at mabuhay. Gagamitin ko kayo para ilabas si Jose sa lungga niya. Inutusan ni Donato si Carlos na tawagan muli si Jose. Ang plano ay simple ngunit mapanganib. Kailangang palabasin ni Carlos na nakatakas sila mula sa mga hitman na ipinadala ni Jose sa Santa Cruz. Makikipagkasundo si Carlos na ibibigay niya ang flash drive at ang access sa account kapalit ng buhay nilang mag-asawa at kaibigan nilang si Ruben. Walang alam si Jose na nasa kamay na ni Donato ang buong katotohanan. Sinunod ni Carlos ang utos. Pilit niyang pinanginig ang kanyang boses upang magmukhang desperado ng tawagan niya si Jose. Kumagat ang kanyang kuya dahil sa pag-aakalang siya pa rin ang may hawak ng sitwasyon at gusto na nitong makuha ang pera bago tuluyang tumakas ng bansa. Pumayak si Jose na makipakita ang takpuan. Ang mismong inabandonang shipyard sa Navotas, madaling araw bago sumikat ang araw. Habang naghihintay, nakaupo si Carlos sa isang malamig na kahon ng bakal, hawak ng mahigpit ang kamay ni Elena. Ito na ang huling yugto ng kanilang laban. Ang pamilyang minahal niya ay tuluyan ng winasa ang kasakiman. Ang kanyang kuya ay isa ng aninong kailangan niyang burahin upang makapagsimula muli. Bandang 3:00 ng madaling araw, narinig nila ang papalapit na tunog ng isang makina. Dumating ang isang puting SUV. Bumaba mula rito si Jose, suot ang kanyang itim na paboritong jacket. Hawak ang isang baril. Kasunod ang dalawa nitong natitirang tauhan na hila-hila ang duguan at halos hindi na makatayong si Ruben. Naglakad si Carlos patungo sa gitna ng malawak at madilim na bodega, hawak sa itaas ang itim na flash drive. Nakatayo siya sa ilalim ng nag-iisang pundidong ilaw. Lumapit si Jose. Isang mayabang na ngiti ang nakapaskil sa mukha nito. Matalino kang sumuko, Carlos, sabi ni Jose. Inihanda ang baril upang tapusin ang buhay ng kanyang kapatid sa sandaling may bigay ang flash drive. Wala ng sindikato, walang pulis, walang pamilya ang makakatulong sa iyo. Ako na ang batas ngayon. Ngunit bago pa man mayabot ni Carlos ang flash drive at bago pa man maikasa ni Jose ang kanyang baril, isang malit na pulang tuldok ng laser ang dahan-dahang gumapang mula sa dilim. Tumawid ito sa sahig. Umakyat sa itim na jacket ni Jose hanggang sa direktang huminto sa gitna mismong no tanyak na abogado. Naniga si Jose. Ang kanyang mapagmataas na ngiti ay biglang natunaw at mula sa madilim na sulok ng bodega narinig nila ang malamig at nakakakilabot na pagkasanang 12 ng matataas na kalibreng baril mula sa mga aninong nakapaligid sa kanila. Tama ka, Jose, umalingaw-ngaw ang boses ni Donato mula sa dilim. Walang batas na makakatulong sa iyo ngayon.